Hi guys, si Kadyo na naman at kasama ko si AJ. Ngayon, syempre pare, pag-uusapan tayo mainit-init, kalo-launch lang ng mga bagong motor. Bago yan, pare, kamustahin mo ang ating mga viewers? Yes, everyone, Kadyo, magandang araw sa iyo. So, as mga viewers natin, magandang araw po sa inyo. So, nandito na naman kami ni Kadyo para pag-usapan naman ang mga bagong pangyayari, the latest happenings pagdating sa mundo ng motoring naman ngayon. Yes. Ayun, actually pare, ito na nga, no? Nilabas na, kailan lang, ang CF Moto. 4 na motor to, yung mga bago nilang mga tatlong big bikes pare, tsaka isang scooter. Oh. Bago natin pag-usapan lahat-lahat, banggitin natin kung ano na yun. Yun yung 500 SR na Voom. Voom. Tapos, CF Moto 675 SR. Yun po, R yun ah. Tapos, CF Moto 150 SC, ito pare yung parang NMAX na scooter, no? Yung size, oo. Tapos yung of course yung kanilang adventure na CF Moto 800 MTX. Diba pare? Lulupit, di ba? Yun. Medyo kakaiba itsura ngayon ng mga motor ng CF Moto, no? May konti. Actually, may improvement sa mga usual designs nila or yung mga nakasanayan nating design nila simula nung nag-start na ilabas ang CF Moto dito sa Pilipinas. Tama. Actually, pare, hindi lang yan. No? Proud to say pa na nananalo na sa MotoGP. Tama nga ba? Actually, napanood ko lang sa live yun eh. Na pinakita nila na nananalo ang CF Moto, ang kanilang beast machine sa MotoGP. Pero Moto 3 ata, Moto 2, I'm not so sa nakakaalam dyan, sabihin nyo na lang. Probably baka Moto 3 or Moto 2 nga yan. Yan, because of the displacement, syempre. Yes, oo. Actually, ang pinakamalaki nila dito is 800 pero sports, ano naman to adventure no? Yes. Anyways, pare, yung CF mo, pag-usapan na natin, tol, etong usually, pagka narinig mo CF Moto pala, di ba, China yan. So, ano ba yung initial na thoughts mo, pare? Yung pag-iisip lang, no, nakita mo yung CF Moto, yung dumating siya rito sa Pilipinas. I was curious, ano ba yung CF Moto na to? Kasi never heard. Diba? Nung dumating sila, never heard. So, until such time, I found out na, ayun nga, CF Moto is a Chinese brand, number 1. So, China bike siya. Yep. And, as time goes by, nagkakaroon ng traction. Etong CF Moto is one of the brands na affordable 400cc up na motorcycle, no? Na pumatok dito, pare, yung kanilang CF Moto, yung kanilang naked bike, no? Sa unang tingin ko kasi niyan, pare, unang-una labas CF Moto, may China look talaga siya. So medyo, medyo hindi ko feel gaano nun dahil syempre Japanese pa rin ang the best. Pero nung time nga na yun, Brad, ngayon nakikita ko as we go on, gumaganda yung mga quality ng motorcycles na nakita ko. So I had the opportunity of reviewing yung 400 NK dati. I find it surprisingly good for its price, although may heavy side siya and medyo ramdam mo na tipong needs more improvement pa, pero it's there, maganda siya. Kaya ito pare, ito na, no? Para hindi na natin mabitin na natin mga viewers, alam naman natin na ayaw nila na nanonood ng daldal lang ng daldal. Buti na lang, kagwapuhan tayo pare, kaya nakikita tayo. Joke na pare. Guys, pasensya na kami. Mahal lang namin ang mga tsura namin. Yeah. Anyways. Kadyo ngayon, medyo magandang energy ni Kadyo. Energy, syempre, kasi we're talking about new motorcycles. Yun. No? Ito na nga. Ang una-una nating pag-usapan, pare, CF Moto 500 SR. Voom. Yun. Va-voom, di ba, pare? Tinanggal yung R sa boom, naging voom. Va-voom. Tsaka nga pala, I'm really glad for China bringing something in our shores na hindi Navy nila. Well, oo. Diba? Na hindi mga Navy vessels. Ito yung para naman sa kaliligayan ng ating mga local riding community. Okay, pare. Ano ba masasabi mo dito sa CF Moto 500 SR? Well, sa quick look
syempre, sa itsura niya, parang retro classic yung datingan kasi yung headlights niya, dalawa, and niya, Round, no? yeah, Round yung tuller. siya, Circular. Oh, okay. yeah. Tapos, ano eh, mukha siya nung ulo nung alien sa, sa Hellboy. Yung lumalangoy, yung ba yun? Oo. Yung makulit, yung laging Sir- visit kay Hellboy. Yun yung itsura niya sa akin, especially Oo. katawan, ha? Kasi ganun yung Ayun, oo nga. eh. Chef Moto, alien kayo, Anyway, 500cc to, di ba? Oo, pero may Oo. nakita rin. Tama. Pero actually, the design for me, it clicks. Ang ganda. Parang ganda. May futuristic touch na may retro touch. Apakaganda para sa akin. Tsaka yung mga lines, yung mga hindi ganun ka-busy na parang kang nanonood ng Transformers, di ba? Transformers, parang Yeah. mga bakal-bakal na pinagdikit-dikit lang yun eh. Retro-inspired, tama nga, di ba? Pati yung fairings niya, retro-inspired. So, 500cc siya, liquid-cooled, pare. Tapos, 4-cylinder. Yung ganda ng tunog nito, pare. 4-cylinder engine na may 81 horsepower. So, rounded off, nasa 82 horsepower. Yes. May 49 Nm of torque. Yan. At sinasabi rito, it can go up to 220 kilometers Yun. per hour. Mas matulin siya dapat when it comes to acceleration and getting into top speed. But since it's already 500 and it has more power, syempre aerodynamics is there and they are declaring that it can reach up to 220 kilometers per hour. You know naman, when you have a cafe racer inspired na naman, ang word of the month natin, inspired na cafe racer, inspired na design, medyo talagang sa comfort side, hindi ganun kanya. Pero maganda siya sa handling. Yun lang nakakita ko dito, bro. Oh. Anyways, pare, sa features niya, eto dual channel ABS na to, pare. Very good yan. Dapat lang, no? Kasi ang price nito, mamaya sabihin natin, no? May traction control. Good yan dahil halos lahat naman na lumalabas ngayon na 400 plus cc up is na traction control na, no? Tapos, instrument cluster TFT na like everything else, no? Na digital na. And meron siyang assist and sleeper clutch with a quick shifter. So, ibig sabihin, nilalaban nila talaga sa sporty kasi edge to, pare. I think so. Kasi yung isang feature dito na usually, aftermarket to usually add-on to, may steering damper na siya Yep. So, Pero, kasama na siya, di ba? Tsaka very helpful yan pag minamaneho mo sa handling yung damper na yan. Kasi, lalo na yung mga tinatawag nating tank slap, pare, pag nadali ka ng tank slap, yari dali ka talaga doon. Yung gumaganyan yung ano mo. Oo. Anyways, nakita mo yung pipe, parang naman okay, no? Yeah, Yung pipe na to, dual tip exhaust to, no? Left and right, meron siyang exhaust. really? Si Bavoom? Very good. Anyways, for the price of 383,900 pesos, ano sa tingin mo, Brad? So, pare, ang dami ng kalaban nito sa presyong to. Royal Enfield, di ba? Aprilia. Yes. Yan ang mga pricing niyan Tapos, Well, yung 40-something na Aprilia RS457. Okay, yung Aprilia, yeah, that's the one, no? Kasi yun talagang technical side, no? Maganda yun, high-tech yun. For the road. Yes, tapos pagdating, yung kanyang performance, Aprilia pa yun, di ba? Oo. Tapos, prinice ni Chef Motong gantong kalaki. Naku, malupit na labanan yan, pare, no? Kung may pera ka. Actually, Chef Moto is a good brand. But then again, it's still a young brand, no? And you're going head-to-head with the much super brands ng motorcycles, no? Yan tinatawag natin very, tawag dito, fearless. Malakas ang loob. Ganon. Pero, ayun, Anyway, we have to check, no? Kasi, syempre, na ang laking factor kasi, ang laking selling factor dito sa Pilipinas na 4-cylinder siya. So, the sound is already there.
Pero ang gagandahan dito kasi pare, 82 horsepower na. Medyo, I'm looking at, sige, pros and cons tayo. Nakikita ko lang dito pala, yung ano nakita ko maganda sa hindi. Sa hindi muna tayo. Sa hindi, syempre, it's, yung price niya for 500, medyo kasi lumaban na yung, tagilid ito sa price. Yes. Kung kalalabanan niya yung Aprilia, dahil Aprilia pa rin yun, di ba? Oo. Tapos, mas mahal pa to lumalabas. Aprilia 349 lang. Ito, 383. Yun siguro nakita kong di kagandahan dito. And of course, I hate the name. Voom, Vavoom. Dami-daming papangalan. Oy. Anyways, yun lang. No? Yung pangalan, syempre, yung pricing. Yeah. Yun lang nakikita ko ngayon dito. Kasi when it comes to performance and yung kanyang tech, hindi natin malalaman hanggang di nasusubukan, no? Although namaneho ko naman dati nga yung NK, wala naman ako gano'n nasabi yun, kundi yung mabigat lang siya. Yung isang China brand din doon, meron din siyang bagong labas na 400cc sports bike. Okay, Diba? sige. Si Bristol. Marami yan, pare. But before that, no, actually, mas maganda naman talaga. May pangalan si CF Moto compared sa ibang China brand. No? Hindi ko sinasagasaan yung ibang China brand, but that's just plain truth. Again, hindi ko nagustuhan yung name at saka yung kanyang tinatawag na price, no? But what I'm looking at na maganda rito, pare, the design, no? I like the design. It's very, very up-to-date na may pagka-retro ang gulo, di ba? Retro, classic ang design, pero talagang it's with the times, no? Maganda siya. Pero nakikita ko rito, gandang-ganda ko sa itsura niya, pare. Totoo lang, sa itsura. Yung ride feel, di ko pa alam kasi nobody knows, but if it's a cafe racer, ganun pa rin yun. Hindi pwede sa mga tantanders na tulad ko, pare, na medyo pagdating sa long ride, mananakit na likod. Yun lang nakikita ko rito, pare. Siguro kung i-rate ko to ng 10, mapupunta ako dito sa 7 or 8. Gusto ko siya. Siguro, yung ano lang talaga pare, dami niyang kalaban eh. Ang dami niyang kalaban dito sa bracket na to eh. Medyo sa pricing lang. Sana hindi ganun taas compared dun sa, imagine may Triumph ka na, may Aprilia ka pa, di ba? Lalabanan mo, yon. Anyways, sumisikat naman siya, yung CF Moto, dahil nga nananalo sa mga events, sa mga races, sa kalidad naman siguro, alam mo naman ng mga China, di ba, magaganda na quality ngayon. O ikaw, ano masasabi mo ito bago tayo tumalon sa susunod na motorcycle? The price, it's a little expensive for a China brand. Well, it's still determined by representation, so doon mo makikita kung gaano kaganda representation nila. So if they can actually sell it for that price, why not, di ba? I mean, yes. For all we care, baka mamaya masubukan natin yan, matuwa tayo, baka pati tayong dalawa mapakuha rin eh. Oo, pare. Diba? Pagkatapos natin bayaran yung mga utang. Anyways. Before we move to the next bike, it's just that it's not my style. Alam mo naman ako pagka sa pagmamotor, di ba? Iba yung natingan ko, I'm more on the relaxed part of motorcycle riding. Mas chill lang tayo. So, hindi tayo masyadong mahataw at saka syempre ayaw nating nangangawit ang ating mga kamay. Yun nga, if you rated it at 7, di ba yung binigay mo? 7 ang bigay ko dito. For me, sa ngayon, given everything and my personal preference lang naman to. I'm gonna give it a 5. Guys, hindi porke yun ang tingin namin eh. Yun ang CF Moto, no? For the rest of you, all of you. Ano lang? But again, syempre, iba pa rin yung mas super brands ng motorcycles. But let's give this a chance. Maganda naman ang CF Moto. Hindi naman siya lalaki, pare, kung hindi, di ba? Hindi maganda yung maging sa mga riders, yung tanggap ng market, di ba? Moving forward, so let's talk about the next bike, CF Moto 675 SRR. Ano masasabi mo dyan, brother? Well, first look, for me, mas gusto ko to. Yung itsura niya, it's basically a sports bike. Ito yung sports bike talaga. See, the handlebars are way lower. Mas mababa siya sa tangke. Which is the right position for, high-speed riding, for aerodynamics and all. Sports to eh.
as makita mo, may R, di ba? SRR. Ito yung ito yung 675 SR, di ba? Ito nakikita natin ngayon, no? Yes. Basahin natin, triple cylinder. So, Cylinder. 3-cylinder siya. Tapos, ano pa? Lightweight and powerful, ang sabi niya. Yes. 675cc. Okay, na may 94 horsepower. Mas malaki to kesa compared doon syempre kay 500, no? At kaya daw na ng top speed na 136 miles per hour. So, that's 219. So, tapos includes brake cooling technology. Ayun pa, for enhanced performance. At ang striking design, nakikita naman natin, very sharp siya, aerodynamic talaga, at magaganda yung DRL niya, daytime running lights, no? Actually, parang ganito yung 450 na nilabas. Halos ganito rin yung datingan. Mas malaki lang to, no? At syempre, ang price nito is estimated to 400 to 450,000. Which is nandito 430 plus ata ito, no? But we'll be putting there kung yung exact price, guys. Basahin nyo na lang. So this one, Ah, kasi, if you're going to look at it, di ba, mas maganda yung itsura niya aerodynamically sa sports bike. It looks like a sports bike. It basically is, mukhang BMW, brother. S1. Yung BMW, ganyan-ganyan na datingan. Pating na pating, eh. Pero, come to think of it, this is very interesting dahil yung presyo niya, it's not that high of a difference compared to the 500cc model. So, Yeah. yun, yung difference of 50,000 pesos. Kasi mas makatulong. Kaya lang kasi, pare, ito, mas sporty kasi to. So, from the looks of it, talagang sport bike siya, pare. Yeah. Medyo, syempre, mas user-friendly yung isa, yung 500, mas pwede mong gawing daily. Ito, I think, medyo mahihirapan ka rito sa kalye pagka bumper to bumper na. So, ito, weekend ride, maganda to. Mga long rides or weekend ride, no? Although, very good to siguro pagdating sa handling, lightweight and powerful, no? Yeah. Siguro naman, no? Tapos, 94 horsepower, goods na yan, pare. Para sa highways, expressways natin. I agree. Kasi I'm interested in this bike. Pogi pogi ka, pare. Siyempre, pag pogi ka, dapat pogi din mo to, pare. The price is more reasonable, number one. Mas reasonable. Yes. Na. Yes. Mm. The price is competitive din. Unang-una, it is lightweight. Number one, it is lightweight. Sa palagi ko, mas practical to. Well, mas reasonable ang presyo na ito for me compared to the 500. Mas reasonable. Kumbaga, bang for the buck, konti lang ang diferensya. Yeah. Una, 175cc difference. So that's your take, no? Yes. So, okay. For me, pare, no? I think it's good for the price. Ito nakikita ko. Tsaka okay yung itsura nito. Quality-wise, I know naman na maganda na quality ng CF Moto, no? Good siya, pare, no? Tsaka it will appeal to younger riders. Pero, we'll know, pero alam mo naman sa mga tiis gwapo, mga tulad natin, pang-araw-araw to, pare, pogi, eh. Naman. Di ba? At merong gagamit yan as a daily driver. I mean, kahit naman ako, di ba, when I do riding most of the time kasi, big displacement din ang gamit natin. Seldom lang tayong gumagamit ng small bike. But pogi-wise, I like it. Price-wise, I like it. Siguro ride-wise, maganda na rin to, pare. We'll know, pero what We have to see for ourselves, syempre. Syempre. Okay, tayo tayo sa kabila. Alright. Sa kabila. Sa susunod, doon muna tayo sa CF Moto 150 SC. Ito, pare, yung tinatawag natin scooter nila, small scooter segment, ang sabi nila rito. Okay. Yun, ano masabi mo ito, brother? Diretso salita, mukha siyang NMAX. Yeah, PCX NMAX look, parang gano'n. Well, actually, yun. Kaya talagang competitor siya ng NMAX PCX eh. Oo. Diba? Oo. Yung engine nito, pare, 149cc lang. So, 150 lang, liquid cooled, 2-valve, single overhead cam. Kakainin buhay ito ni Yamaha NMAX, siyempre, tsaka ni PCX. No, kakainin buhay ito pagdating dun sa engine. Yung power niya is 14 horsepower lang.
Fuel economy is rated at 40 kilometers per liter. That's on paper, no? Siguro mas matipid pa to. And estimated around 100 kilometers ang kanyang top speed. Siguro may can go medyo mataas ng konti, 110, ganyan. More or I less. think, no? But then again, sa price naman kasi ng 119,000, so parang 120 na, Yes. eh mas mura to di hamak sa PCX tsaka sa NMAX, no? Actually, yes. Mas mura. Tapos, Ah, mahal lang, 150 plus na yung dalawa pare. 25,000 siguro, 30,000. Siyempre, Eh, lang yung ano natin. Ang panlaban naman nito, pare, naka full color 5-inch TFT display na. Diba? Pare, TFT display na to compared dun sa dalawa, no? Tapos, USB na, USB-A and USB-C charging port. So, lamang siya sa USB charging. Naka front and rear disc brakes, pare. Okay lang, pwede lumaban, naka dual channel ABS, may switchable traction control. Aba, pucha pare, okay ang technology nito. May switchable traction control at malaki 8.5 liter fuel tank, pare. At marami siyang selection of colors. So ano masasabi mo, pare? For me, basically, it's a scooter, so it's not supposed to be that fast. Number one. So, tama lang din naman yung power rating niya on my end. Pero syempre, when you talk about performance, kayo ng buhay to NMAX and PCX. Sigurado yan. Oo. Price range. Dagdag ka 10,000, meron ka ng Aerox. Ako nga naman, no? 10,000 na lang ba? Oh, 130 plus oil base ng Aerox. Kasi ganun lang, 10 to 15,000 Okay. na dadagdag mo. I haven't seen this in person, pero may nakita na ako pinagtabi to sa mga NMAX sa PCX, halos magkakasing laki. Eh, yung mga, ano yun parang small, hindi small scooters yun, pare, parang maxi na yun. Kasi nga, pare, yung 125cc ng Suzuki Bergman, maxi scooter na daw dati nga nun So, parang maxi na rin ang style nito, hindi small scooter segment na tingin ko dito. For me, yeah, it serves the purpose. As long as it serves the purpose, siguro ayos lang. Yeah. Bukod doon, kasi I'm just curious, no? Well, actually, magandang advantage na rin. USB-A is basically the standard USB. Yung nagsasaksak natin ng flash drive. Yep. Oo. So, okay. Meron siyang saksakan na ganun. And then, meron din siyang Type-C. So, dalawa ang pwede mong i-charge. Yep. So, okay. Sige. It's a good move. Disc brakes, front and rear, mas maigi. Tapos, ABS pa siya. Kasi, syempre, yung factors naman, ABS is just an option. Just, pare, alam mo, just like the features, it's just like the other scooter in the scooter segments, no? Actually, talagang they entered na sa scooter category. Alam naman natin na ang pinakamalaking bentahan sa buong Asia, I believe. Sa din pala Pilipinas, ang laki ng sales na scooter Kaya pinasok na rin nila not just big bikes, no? Yeah. Pero, siguro when it comes to the pricing, pare, competitive siya. West. Karamihan ng produkto from the West are assembled or manufactured in China. Oo. Okay? Pangalan na lang ang dala I mean, like... Okay. Nakuha na. Made in China. Tama. Nakuha na rin yung technology ng... Tsaka yung quality, di ba? Oo. Pero when it comes to the bike, I think... Kasi switchable traction control. Yeah, kung kailangan. Magandang technology na. Magandang technology. Plus, 8.5 liter tank. Medyo malaki siya. So, yeah, mas sulit siya sa long ride, basically. Tapos tipid, 40 kilometers, no? Per liter. Yeah. So anong mo rito, hatol mo dito sa CF Moto? Again, this is the initial take lang Hindi po ito, final look dito sa to. What we think lang, assume lang tayo. Ano sa tingin mo, pare? I'll give it Okay ba? A 6? Yeah. Okay. Ako para sa price point, pare, I'll give it an 8. Good siya. Okay naman ang design, okay ang quality nito. CF Moto is a good brand. Pricing good, technology good. Siguro yung yung ride feel nito pag namaneho na, no? Pero I think this is good. Some scooter to look at, no? To look forward to kung naghahanap kayo. Tingnan nyo na lang, punta lang Motorstrada, di ba?
So talon tayo ngayon dito sa last bike na nilabas nila pare. Ito yung isa sa pinaka-malupit nilang motor na pinagmamalaki. CF Moto 800 MTX pare, adventure bike. Ito yung pinakamalaking displacement na nilabas nila ngayon. Di ba? Sige pare, banggitin muna natin yung kanyang specification. No? Design pare, designed for 60% on-road and 40% off-road. So talaga na doon tayo sa adventure riding dito, di ba? Tapos 21-inch ang kanyang front tire, 18-inch sa likod. Talagang off-roading ang ano nito. Trail-ready tires. So, tapos 240 mm ground clearance, medyo may kataasan, okay na okay to sa mga bato-bato, sa mga matataas na humps, sa mga lubak-lubak. High exhaust and fender replacement. So, hindi tatama to sa pag nag-off-roading ka. 7-8. Yes. Tapos, 7-inch vertical TFT display. Ang laki niyan. Maganda yan. Parang ka naka-tablet. Bluetooth connectivity at CF Moto T-Box. Whatever that is. Anyway, meron siyang 22.5 liter fuel tank capacity. Malaki pag adventure touring din rin yan dahil malayo marating mo sa 22-liter fuel tank. Depende na lang sa tipid ng gasolina nito. At sa fully adjustable front forks, very good. And rear monoshock, fully adjustable na. 3 ride modes, no? May ride modes pa. Maganda tech nito. May standard, may rain, at meron tang off-road. Switchable ABS, dapat lang. Dahil nga, off-road and trail capabilities. And with cornering ABS, good! Cornering ABS. At may traction control. Ang ganda ng tech nito, pare. Tapos, 799cc liquid-cooled parallel twin engine na nagbibigay 94 horsepower sa 8,500 RPM. At syempre, may estimated 130 to 140 kilometers per hour top speed. And, of course, transmission assist slipper clutch with bi-directional quick shifter. At may steering damper. At may cruise control. Ano masabi mo, brother? Well, for the price of 676,900 or 677,000 pesos. Okay. Oh. For an adventure bike, I think pasok naman siya. Well, it looks well. Maganda naman siya, though, ayun, nandun pa rin tayo since it is a China brand. Tingkayad mode tayo dyan. 5'7 ako, 5'6 tiptoe. Pero, okay lang, makakasanayan naman, dude. Yeah, tiptoe siya. The ground clearance 240 millimeters or 24 centimeters. Kasi uso to pare, mga adventure ngayon di ba? Uso tong motorcycles na to Tsaka aside doon, ito yung talagang bagay sa Philippine roads, di ba? Oo. Itong mga magaganda suspension. And may kalakihan siya, may kabigatan sa looks nito. Pero siguro pag handling nito, siguro yung kanyang balance ng weight, pag minaneho mo na, I believe this will be light when you ride it. And syempre, yung kanyang power, okay naman, pare, 94 horsepower siya. Siguro mas matulin pa no, mga 180 kakayanin ito, pare. Okay naman. Sa technology pa, sa technology nito, buhay na buhay ka pa. Oo naman. And, yung cornering anti-lock braking system. So even when you okay to. It's just that it might be on the heavier side. Yun lang. Yung timbang lang. Yeah, usually, pare. Usually naman yung mga adventure, yung mga BMW, GS, yung ganyan looks niyan Multistrada, ganyan mga datingan niya. Mabibigat talaga yan. Pero may maganda yung balance nga lang ng weight niya. Pag umaandar ka na, magaan na yan. So, pare, final say mo dito. I think, for me, it looks nice. It has the right parts. I just wish medyo mas nabi ng konti yung tire. Pero syempre, 60% on the road so I understand why it's like that. The pricing for 600,000 pesos, adventure bike siya it is actually pricey. So yeah, actually, it's not for everyone. Definitely, kasi mabigat to. Malaking motor to Maraming tao magmumukhang unano pagka ganito kalaki. Mag-a-appeal to para sa mga daddies. So, mga may, mga edad ko, pare. Ito na yung mga hinahanap na motorcycles, pare. Yeah, something on the comfortable side, lalo na control ito. So, pag push kayo ng mga tropa,
Have to hit the throttle, hindi masyado So ano, sa kamay. rate mo dito? I'll give it around 7.5. Okay. Ako, I'll give it a 7, no? Sa akin lang yon guys, ha? Kasi I'm not the adventure type guy. Mas doon ako sa mga standard or sa mga maxi scooters. Kasi, syempre, comfort na hinahanap natin. Pero anyways, this will be a good option if you're looking at the adventure types na hindi nyo pa kaya mag-multistrada ng Ducati or BMW. Ito ka. Siyempre, may kamahalan ng KTM compared dito ka. Pero when it comes to the technology, ride, feel, quality, mga maganda naman. Mukhang kaya naman niya maipagsabayan. Huwag lang sa speed. Anyways, sa akin, I give it a 7, just like I said. At sa presyo na, good naman siya. Although, sa second-hand market, may mas mabibili ka pa sa price niya, no, pare? 670 plus. But then again, it's brand new. Siguro naman, sa lakas ng marketing na ginagawa ng CF Moto, kaya-kaya nila i-provide siguro yung mga needs na mga bibili ng mga motor nila. It's good news para sa akin, para sa ating local riding community, para sa mga bagong bikes na nilabas sa CF Moto. But if we review it, we will tell you guys talaga what we feel regarding it. We don't really give a damn if masaktan ang mga nire-review namin, basta nakikita namin. Di ba, pare? Yeah, ano yung totoo, that's what we're going to say. Yeah. In first place, we don't get payments for reviewing any vehicle. Yeah. So, Sometimes, pare, everything is subjective naman when it comes to riding din. No, kanya-kanyang take yan kung nagustuhan nyo or what, or yung design, or yung ride feel, or yung technology, or yung pricing. Nasa sa inyo yan eh. But of course, sa menu lang nakikita namin. Although this is initial take, no? Oh, so final say mo pare sa mga bagong motor ng CF Moto. ang palagay ko, okay yun yung mga nilabas nila. It is a niche market. Meron at merong magkakagusto niyan, meron at merong bibilin niyan. As I've mentioned, it's all about representation. CF Moto has represented, or basically, Motostrada has represented CF Moto very well compared to its competitors in the Chinese motorcycle market. So, yan masasabi ko. So, price-wise, yeah, some are practical, some are not. So, depende na lang po yan sa preference natin. Kung gusto talaga natin ng CF Moto. When it comes to performance, dyan po, hindi kami magsasabi muna masyado because, syempre, this is just a first look. We have yet to try and test those motorcycles, those models, bago po kami makapagbigay ng 100% na review. Alright. Sa akin naman, brother, a good year for CF Moto para sa akin, no? Kasi ang dami nilang nailabas na, no? Na mga bago nilang mga models. And what I'm looking at is a good option for buyers, no? Mga local riding community natin na makapagpili-pili sila ng mga bagong motorcycles na may magagandang technology, quality, and ride feel. So sa akin, okay dito kasi good news in a sense na may bagong scooter na pumasok. So para sa ating pangmasa, may mga pagpipilian sila. And I believe CF Moto is one of the best brands ngayon na China. And of course, pare pa mag-shoutout ka na sa inyong mga sponsors dyan, bro. Yes, of course. Thank you very much. Number one, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang Grace Collection PH for your bag needs, yung mga corporate giveaways, pang regalo po ninyo, pang mass production, whatever you need, you just let us know. Just send me a message. Kami po ang bahala sa inyo. Of course, JSK Custom, nandyan po palagi para sa atin. Nandyan para sumuporta mga kaibigan sa JSK Custom. RMU Under Chassis Shop for your under chassis needs sa Quezon City. Of course, Crystal Republic for your charms, crystals, yung mga pang good luck. Ayan po, nandyan naman po sila. And of course, Motul by Infinite Serve. Maraming salamat po. Thank you. O, yun. Ako naman, salamat sa akin. Wala sponsor ngayon. Siyempre, dahil tapos na yung sponsorship package na binigay, hindi pa tayo mahanap bagong sponsors, but we're open to sponsorship. And of course, ang sa amin lang guys, please continue to watch our show so para tuloy pa po ito po amin pong ginagawa.
Hopefully, magustuhan nyo po. And yun lang po. Again, we would like to thank you guys, no, for watching M-News at tuloy-tuloy po natin ito gagawin, no. Again, ako po si Kadyo, kasama ko ang aking kaibigan si AJ. Siyempre, mapapanood nila tayo Kadyo sa Facebook, YouTube, and TikTok. Yon. So again, click here to subscribe, right? Okay? Kailangan po natin yan para po tayo lumaki at para tayo maging masaya. O yun na po. Ako po ulit si Kadyo, kasama ko si AJ. And guys, we would like to see you next time.